salamat. Kumusta kayong lahat at welcome sa Jewish World Weekly sa I24 News English. Ako si Emily Plancis. Linggo-linggo, tinatalakay natin ang mahalagang kwento, issue at personalidad sa mga Hudyo sa Israel at diaspora. Tulad ng dati, narito ang mga pangunahing balita ng mga Hudyo ngayong linggo. Panoorin ninyo. Ang suspect sa Bondi Beach Massacre na si Navid Akram ay may 19 na bagong kaso, kaya umabot na sa 78 ang lahat ng kanyang kaso. Kasama sa mga bagong kaso ang tangkang pagpatay, pamamaril na may intensyong pumatay at pagpapaputok ng baril para manakit o umiwas sa aresto. Nakulong na siya dahil sa pagpatay, tangkang pagpatay, terorismo, paglabag sa batas ng pampasabog at pagpapakita ng simbolo ng terorista matapos ang pag-atake noong Hanukkah sa Sydney, Australia. Disyembre na pumatay ng 15 katao. Iniulat ng Espanya ang matinding pagtaas ng mga insidente ng antisemitismo noong nakaraang taon na may 69 na naiulat na insidente noong 2025, 1.86% na pagtaas kumpara sa nakaraang taon. Sabi ng kagawaran ng interior, naitala ang pinakamataas na insidente ng POT, karamihan ay rasismo at xenophobia. Sinisi ng kalihim ng interior ang mga opisyal ng gobyerno sa pagpalaganap ng xenophobic na pananalita. Nagdulot ng galit si Pangulong Gustavo Petro ng Colombia nang i-tweet niya ang Heil Hitler bilang tugon sa isang kolum sa pahayagan. Ipinagtanggol niya ang post at sinabing kinokondena niya ang pasistang pananalita sa artikulo. Kinondena ng mga opisyal ng Israel at grupong Hudyo ang pahayag bilang nakakasakit at laban sa kanila. Natuloy ang lektura ng British Museum tungkol sa sinaunang Israel at Juda, 2 linggo matapos itong unang kanselahin bilang bahagi ng buwan ng kulturang Hudyo. Ayon sa mga tauhan ng museo, layunin ng kalakayan na tuklasin ang mga bagay na nagpapakita ng mga puwersang pampolitika at pangkultura na humubog sa reyon mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Ang orihinal na pagpapaliban ay nangyari matapos sabihin ng museo na may ilang nakarehistrong dadalon na balak kuluhin ang kaganapan dahil hindi sila sang-ayon sa pagkakaugnay ng sinaunang Israel at ng makabagong Israel. Sa wakas, biglang lumabas si Gwyneth Paltrow sa isang patalastas ng 51 park, isang marangyang pabahay sa Herzliya, Israel. Ang kampanya ay bahagi ng promosyon ng isang 2-tower development na abot sa 51 palapag at matatagpuan sa tabi ng Herzliya Park. Si Paltrow, na may amang Hudyo, ay binatikos online at inakusahan ng pagsuporta sa genocide habang binahan ng abuso ang kanyang social media. Hindi lang siya ang Hollywood star na interesado sa skyline ng Herzliya. Nag-invest din si Leonardo DiCaprio sa apartment complex sa Herzliya Marina. Ngayong linggo, magsisimula tayo sa Canada, kung saan kapansin-pansin ang pagtaas ng mararahas na anti-Semitic na krimen at iba pang uri ng paninira nitong nakaraang taon. Inamin ni Punong Ministro Mark Carney na nabibigo ang bansa sa mga Jewish Canadians at nagtayo siya ng konseho laban sa anti-Semitism. Ngunit dahil 1% lamang ng populasyon ng Canada ang mga Hudyo, hindi ganoon kataas ang pag-asa ng mga lider at aktivista. Kasama natin mula Toronto si Matthew Taub, tagapagtatag at Executive Director ng Unapologetically Jewish. Salamat sa pagdalo at masayang makita kang muli. Magandang makita ka rin. Salamat sa pag-imbita sa akin. Talagang ikaw ang nangunguna sa pagtatanggol at pagiging matatag na tinig kahit na alam mo sa kabila ng lahat ng krimen at takot na tila laganap mo yun. Ibig ko sabihin sa buong mundo pero lalo na rin dito sa Canada. Sa kabila ng vandalismo at mga pisikal na pag-atake, ano ang opinyon mo sa bagong konseho ng punong ministro? Sa tingin mo ba nagpapanggap lang siya? Sa totoo lang, una sa lahat, pakitang tao lang ito, pero nakaka-insulto rin. Alam mo, tinitilan mo ang isang konseho ng mga taong lumalaban sa anti-Semitismo. Una, iisa lang ang miyembrong Hudyo sa konseho. Yun ang unang problema. 2 sa natitirang miyembro, isa ay nagtangkang alisin ng Hamas at Hezbollah sa listahan ng teroristang grupo. At ang isa pang miyembro ay isang abogado na nagsampa ng kaso laban sa Universidad ng Alberta dahil sa mga kampo na ginawa nila pagkatapos ng Oktubre 7. Kaya hindi talaga ito isang komite ng mga taong gustong labanan ng anti-Semitismo. Alam mo, may biro dito na kung may mas nakakaalam pa kung paano maging anti-Semitiko kaysa sa kanila, sila na yon dahil lahat sila ay anti-Semitiko. Tama, grabe. Bakit kaya? Halata naman. Sabi mo nga, at ayan ang punong ministro, bakit pa niya gusto magtayo ng konseho? Malinaw na ito ay. Di naman talaga matibay tulad ng sabi mo.
Karaniwan na ito sa gobyerno, mas maraming burokrasya lang. Isa na namang konseho para gumawa ng ulat o sanaysay. Paulit-ulit lang ginagawa para ipagpaliban ang totoong solusyon. Alam na natin kung ano ang problema at alam natin kung anong dapat tuligsayan. Gumagawa lang ng kaunting dagdag na trabaho, alam mo yon, isa pang papel para lang malaman ulit. Ang sanhi ng anti-Semitismo, ang sanhi ng pagtaas ng karahasan, ang sanhi ng pagdami ng mga pag-atake sa mga sinagoga o paaralan ng mga Hudyo, mga negosyo ng mga Hudyo, lahat ng kasangkot dito. Hindi na natin kailangan ng isa pang ulat. Kailangan nating manindigan laban sa problema. Tama. At paano naman ang mga resources pagdating sa presensya ng pulis, seguridad at iba pa? May nagawa na ba tungkol doon o lahat ba ay parang naglalakad lang, alam mo yon, parang palaging target? Mas gumanda na. Ibig ko sabihin, pakinggan mo, mas gumanda na talaga. Kakagawa lang namin ng Walk for Israel dito sa Toronto. 60,000 na Hudyo at mga kaalyadong dumalo. Naglakad bilang pakikisa sa Israel. Napakagandang lakad yon. Ngayong taon, mas gumanda talaga. Alam mo, nitong mga nakaraang taon, dumaan kami sa gauntlet ng put mula sa daan-daang anti-Israel at anti-Hudyo na nagpoprotesta at sumisigaw ng mga kakilakilabot na bagay. Ngayon, mas maayos at maganda ang presensya ng pulis. Itinulak nila ang mga nagpo-protesta ng mga 50 metro palayo sa kinaroroonan namin. At may isang bahagi na nakalusot pa rin sila. Hindi handa ang mga pulis na mangyari yon. Nang makita ko yun, lumapit ako at nagbalot ng tefillin sa harap ng lahat ng lalaki ng Chabad. Kitang-kita mo ang katotohanan. Hindi lang ito tungkol sa Israel. Hindi sila sumisigaw ng masasama sa akin. Alam nilang ako ang tagapagtanggol. Kaya pangalan ko ang isinisigaw nila. Hindi yon sinasabayan ng sinusuportahan mo ang pagpatay ng lahi. Bigla nila sinabi, hindi ka tunay na Hudyo. Wow. Alam mo, natanggal na ang maskara. Wow. Hindi na ito tungkol sa Israel. Isa na itong direktang pag-atake sa aking pagiging Hudyo. Doon natanggal ang maskara. Yan ang totoo. Kaya kamakailan ay nagsulat ka ng isang op-ed na alam kong malinaw na, alam mo, maraming effort ang inilaan mo doon. Sakop talaga lahat. Pinag-usapan mo ang Plan B at yung mga tao na nag-uusap sa hapag tuwing Biyernes ng gabi tungkol sa pupuntahan at gagawin. Alam mo, opsyon ba talaga ang pananatili? Malinaw, hindi ibig sabihin gusto mong lisanin ang tahanan at sumuko. Pero nakikita natin na posible pang mas maraming gagawa ng aliyah. Parang ano ang Plan B sa palagay mo? Ang Plan B ay isang bagay. Ibig ko sabihin sa artikulo na isinulat ko tungkol dito kung saan pinag-uusapan ng lahat kung ano ang susunod nating gagawin. Matagal nang pinag-uusapan ito sa Canada at sa maraming bahagi ng US, lalo na sa Canada, nito nakalipas ng 2 taon at kalahati. Alam mo, mula noong ikapito ng Oktubre, sinimulan namin ang pag-uusap tungkol sa saan tayo pupunta ngayon, ano ang gagawin natin. Abang sinusulat ko ang artikulo, ang plano namin ay umalis sa Europa. Canada ang plano A at B. Kaya napag-usapan namin, saan tayo pupunta ngayon? Nagkaroon ako ng maraming usapan sa mga taga-kagawaran ng Ugnayang Panlabas at iba pa. Tight ka mo nga mga hangalia, hindi ko akalaing matatanggap ninyo ang 8 milyong Hudyo sa isang taon. Kaya iyon ang una. At wala pa ang kinakailangang infrastruktura. Pero ang usapan na yon ay kung mananatili ba tayo o aalis. May ilan na nag-iisip, alam mo na, pupunta ba tayo sa Florida? Pupunta ba tayo sa Texas? Pupunta ba tayo, alam mo na, sa Panama? O dapat ba tayo maglakas loob na lang? At ang ibig kong sabihin, ako, naniniwala ako na dapat palagi tayong may Plan B. Anong gagawin natin? Oo. Saan tayo pupunta? Pero malaki ang tiwala ko sa papel natin sa mundo. Kailangan natin ng diaspora. Tingnan mo kung gaano kaalala sa Canada kahit may 500,000 Hudyo ron. Paano pa kaya kung wala tayo dito? Iba na sana ang usapan kung ganon. Kaya ang Plan B, anong gagawin natin? May mga tao talagang umalis na sa Canada, dala ang pamilya at pera nila. Marami sa mga kaibigan ko ang lumipat na sa Israel. Tapos, nariyan pa ang mas batang henerasyon, ang sarili kong anak na lalaki na nasa Israel ngayon. Iyon ang kanyang kinabukasan. Alam mo, tinitingnan niya ito at sinasabi, ayoko magkaroon ng Plan B. Ito ang Plan A ko. Nagtapos na ako. Dito ako papunta, kaya dito siya kumikita ng kabuhayan. Talagang medyo Mas madali kapag 22 ka pa lang. tama, eksakto. Matthew, salamat sa patuloy mong pagtatanggol at tapan. Tingnan mo nga naman ang dating mo. Sa tingin ko, walang mga ngahas sa'yo dahil mukhang kaya mong ipagtanggol ng maayos ang sarili mo. Salamat, pinahahalagahan ko ito. Sige. Sige.
Ngayon, meron pa tayong mas maraming balita tungkol sa paglaban sa antisemitismo. Alam naman natin na tila hindi nawawala ang tumataas na galit na ito. Ngayon, may delegasyon mula sa mahigit 100 bansa na nagdala ng mensahe sa Israel, kasama ang isang di inaasahang grupo ng mga kaalyado, pawang mga inapo ng mga salaring Nazi. Si Nicole Zedek, host at correspondent ng I24 News English, ang nagkwento. Sa itsura ng masayang karamihang ito, hindi mo aakalain ang kakaiba nilang koneksyon. Nagmula sila sa mahigit 100 bansa, daan-daang kalahok sa Israel para sa March of the Nations. Ang mga ama at lolo ay Nazi at mamamatay tao at hindi humingi ng tawad. Nakita namin bilang mga inapo na ang aming mga ama at lolo ay mga Nazi, mamamatay tao at may galit sa mga Hudyo. Dito sa Jerusalem, nagtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan sa iisang lugar. Mga nakaligtas sa Holocaust, mga dating bihag na Israeli, at mga inapo ng mga Nazi na gumawa ng krimen, lahat ay nasa iisang silid sa Israel, hindi lang para harapin ang nakaraan. Ngunit baka magsilbi ring tulay sa hinaharap. Ngayong linggo, ang tulay na iyon ay umaabot sa Israel. May mga martsa sa iba't ibang lungsod mula Ashkelon hanggang Haifa. Sa tingin ko, para lang makilala ang mga kaibigang Hudyo sa kanilang komunidad o sa Israel, bumisita sa Israel. Alam ko na kasalanan ito ng aking mga lolo't lola sa tuhod, pero ang responsibilidad ay kaya kong akuin. Habang binabanggit ng bagong henerasyon ang responsibilidad, nagbibigay ng gabay pasulong ang mga nakaligtas sa Holocaust. Hindi ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang apo sa tuhod ng taong pumatay sa aking ama. Pero hindi ikaw ang gumawa nito. At higit sa lahat, hindi mo nga alam ang tungkol dito dahil itinago nila ito bilang isang lihim. Nakaligtas si Irene Shakar sa Warsaw Ghetto noong bata siya. Matagal niyang hinamon ng sarili na magsalita laban sa paglaganap ng anti-Semitismo at anti-Zionismo sa mundo. Nag-alinlangan pa nga ako noon na tumapak sa lupa ng Alemanya, pero ginawa ko pa rin. Ginawa ko yon dahil naniniwala ako na pagkatapos ng 80 taon, dapat ay magkaroon ng tulay sa pagitan namin, mga nakaligtas, at ng mga inapo ng mga Nazi. Ngayon, ibinabahagi niya ang pag-asa sa bagong henerasyon ng mga dating Israeli na bihag. Pinakamahalaga, gusto kong ipahayag ang aking pasasalamat at magpasalamat sa lahat ng narito. Para kina Guy Galboa Delal at sa ama niyang si Elon, mas naging emosyonal ang gabing ito. Nung nakaraang taon, habang bihag pa si Guy sa Gaza, nagpunta si Elon sa Alemanya at sumama sa parehong kilusan na ito, ang March of Life. Espesyal ang gabing ito, hindi lang para sa akin, kundi pati sa kanila. Dahil sa 2 taon ay ipinagdasal si Guy sa bawat tahanan at simbahan. Ipinagdasal siya, nag-iwan sila ng bakanteng upuan para sa kanya. Mahalaga ang suporta, lalo na kapag pakiramdam mo'y nagiging mas mapanlaban ng mundo. Alam naming nagdarasal ang lahat sa Israel para sa mga bihag at nais nilang makabalik ang mga ito. Alam namin ang nangyayari sa mundo tungkol sa antisemitismo at galit. At kapag nakakakita ka ng grupo na ganito, na sila ay mga Kristiyano at mahal na mahal nila ang Israel at buong pusong sumusuporta sa Israel. Malaki ang naging epekto sa akin ng kanilang panalangin at pananampalataya. Para sa March of the Nations, ito ay isang pagbiriwang ng kaligtasan, isang pagharap sa naman na nilang sakit, at isang pagsubok na gawing aksyon ng alaala. Walang anumang bagay ang maihahambing sa Shoah, sa Holocaust. Pero bilang mga tao, maari nating ihambing ang ating mga nararamdaman. At alam ko ng eksakto ang pinagdaanan nila. Ako ay nagtago rin. Nasa mga lagusan ako. Hindi rin ako nagkaroon ng sapat na hangin para huminga. Oo, pero ito ay 80 taon na ang nakalipas. At ako'y nakaligtas. Sila rin ay nakaligtas. Ngayon, hinihiling ang mga nakaligtas sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan na may gawin ang susunod na henerasyon tungkol dito. Magkaisa tayo. Pagsamahin natin ang ating mga kamay, puso at isipan. At maging bahagi tayo ng iisa,
isang bayan kung saan susuportahan natin ang ating bansa, ang Estado ng Israel at ang Hudaismo. Ang never again ay hindi lang basta sinasabi. Para sa grupong ito ay isang bagay na ipinaglalaban. Mula sa Jerusalem, Nicole Zitek para sa I24 News English. Si Kanye West ay nagsimula ng comeback o apology tour. Nitong nakaraan, nag-perform siya sa Arnhem, Netherlands. Bagaman mainit siyang tinanggap ng mga tagahanga, iba ang reaksyon ng Dutch Jewish community. Tinanggihan ng Holocaust Museum ng Amsterdam ang kanyang request na bumisita. Abangan ang detalye sa ulat ni Joe Brown. Malungkot kami, pero papainitin namin ang party na to, kangako ko yan. Matatuloy na ang naudlot na world tour ni Kanye West kung saan 80,000 katao ang dumagsa sa Helvedome Stadium sa Arnhem, Netherlands sa 2 gabi para mapakinggan ang kanyang mga klasikong kanta. Sa tingin ko, matapang siya at nakaka-inspire ang musika niya. Napapaisip ka rin ng mga kanta niya tungkol sa buhay at kahulugan nito. Ito ang unang stadium tour ni Ye mula nang maganap ang controversial niyang anti-Semitic na pagwawala na nakaapekto sa kanyang karera. Matapos ang maraming anti-Semitic na post online, pagbebenta ng panindang may swastika at paggamit ng talumpati ni Adolf Hitler sa kantang Heil Hitler, tila nagsisi si Ye sa kanyang ginawa, gaya ng pagbisita kay kabalistang Rabbi Yoshiyahu Yosef Penzel at paglalagay ng buong pahinang patalastas sa Wall Street Journal. Isinisi niya ang pagwawala sa bipolar disorder niya. Hindi lahat natuwa sa paghingi niya ng tawad. Naapektuhan ang world tour niya nang tanggihan siya ng UK at Australia at nakansela ang mga konsyerto niya sa Poland, France at Italy dahil sa dating mga kontrobersya. Natuloy ang pagtatanghal niya sa Netherlands dahil handang magpatawad at maglimot ang mga tagahanga niya. Sa tingin ko, hindi niya talaga ibig sabihin ang lahat ng sinabi niya. Sa palagay ko, epekto lang yon ng kanyang bipolar episode. Palagi kong tinitingnan si Kanye based sa kanyang musika. Sa akin, lahat ng iba pa ay dulot ng kanyang bipolar. Hindi naman talaga siya ganon. Sa tingin ko, lumitaw ito sa kanyang kamakailang paghingi ng tawad. Napagtanto niya na talagang may sakit siya ng ilang taon. Pero ngayon, sa tingin ko, ay unti-unti na siyang nakakabawi. Ang komunidad ng mga Hudyo ay hindi ganoon kapatawad. Tinanggihan ng Holocaust Museum sa Amsterdam ang hiling ng alkalde ng Arnhem na payagan si Ye na bumisita at iginiit na hindi ito magiging plataporma para ayusin ang nasirang imahe dahil sa mga pahayag laban sa mga Hudyo. Tinanggihan ng korte ang petisyon ng Dutch Jewish Council na ipagbawal ang kanyang pagtatanghal. Hindi naman talaga ako nadismaya sa korte. Nadidismaya ako sa mga leader ng bansang ito at sa mga taong gumagawa ng desisyon na payagan itong mangyari. Pwede kayong magtago sa likod ng inyong mga legal na komplikasyon at imposibilidad. Pero pwede rin kayong magtakda ng moral na hangganan. Parang ito ay isang bagay na gusto namin pahintulutan at ito ay isang bagay na ayaw naming pahintulutan. At ang moral na desisyong ito ay hindi ginawa. Kaya magpapatuloy si Kanye sa pagpe-perform gaya ng sa Arnhem noong nakaraang linggo at posibleng sa Jerusalem sa susunod na buwan. At hanggat siya ay mag-rap, magbibigay ng opinyon ang mga tao. Tayo ay aboy! Si Floyd Mayweather ay isa sa mga pinakakilalang taga-suporta ng Israel pagkatapos ng massacre noong Oktubre. 7 na bumisita roon at nagbigay ng multi-milyong dollar na donasyon sa mga layunin ng Israel at mga Hudyo. Ito ay iniugnay sa impluwensya ng dati niyang kasosyo sa negosyo, si Jonah Rechetz. Ngayon, si Mayweather, kilalang boksingero, ay nagsasampa ng kaso laban sa kanya ng $175 milyon dahil sa hindi pagkakaunawaan sa negosyo, kaya hindi natiyak ang kanyang suporta sa Israel sa hinaharap. Narito pa mula sa host at correspondent ng I24 News English na si Nicole Zitek. Isa sa pinaka-hindi inaasahang alyansa sa mundo ng mga Hudyo ay matinding sinusubok ngayon at hindi ko tinutukoy ang laban sa boxing ring. Si Floyd Mayweather, alamat sa boxing at kaalyado ng Israel, ay nagsampa ng kaso laban sa dati niyang kaibigan at manager na si Jonah Rechetz na nagpakilala umano sa kanya sa mundo ng mga Hudyo.
Oo, sinasampahan ni Mayweather ng kaso si Richards ng $175 milyong. Inaakusahan ang dati niyang manager ng pandilinlang sa isang kaso na may kinalaman sa mga jet, alahas at pribadong pagpapautang. Isa sa mga talagang nakakaintrigang bahagi ng kasong ito ay ang tungkol sa mga alahas. Inausahan ni Mayweather si Recknitz na ginamit ang humigit kumulang $100 milyong na halaga ng kanyang mga alahas bilang collateral para sa isang $13 milyong na utang nang hindi alam ni Mayweather. Ayon kay Recknitz, hindi ito totoo at may mga text siya na patunay na alam at inaprubahan ito ni Mayweather. Para sa lalaki ang palayaw ay pera. Tiyak na marami talagang problema sa pera si Mayweather. Hindi lang ito ang nag-iisang suliran ng pinansyal niya ngayon. Sa katunayan, nagsamparan siya ng kaso na nagkakahalaga ng $340 milyong laban sa Showtime at sa dati niyang manager na si Al Heyman na inaakusahan niya ng ibang uri ng panlilinlang. At ang IRS ay nagsampa ng $7.3 milyong na habol sa buwis laban kay Mayweather dahil sa hindi nabayar ang buwis noong 2018 at 2023. Ngayon, malaking tanong para sa mga Israeli at Hudyo sa diaspora kung paano maaapektuhan ng problemang pinansyal ang relasyon nila sa Israel. Sinabi ni Recknitz na siyang nagtulak kay Mayweather na suportahan ng Israel matapos ang Oktubre 7. Si Mayweather ay isa sa pinakamaingay at makapangyarihang celebrity na sumusuporta sa Estadong Hudyo sa usaping pinansyal. Mula Oktubre, 7 ilang beses na siyang pumunta rito at naging lantad at pinansyal na kasangkot sa mga organisasyong tulad ng United Hatzalah at Magen David Adom. Kaya ngayon, habang hinaharap niya ang ilan sa mga problemang pinansyal nito, ang malaking tanong ay kung magpapatuloy pa rin ba siyang mag-invest sa Estadong Hudyo o ililipat na niya ang laban na ito sa ibang lugar. Kailangan niyang ituon ang pansin sa labas ng Israel at harapin ang mga legal na kaso ang pinili niyang labanan. Ngayon naman, sa New York, sinusubaybayan ng mga taga New York ng may paghanga habang ang New York Knicks ay patuloy na nananalo papunta sa NBA Finals. At dahil sa isang biglaang sandali mula sa isang tagahanga, mayroon na silang bagong slogan na kasabay nito. Pakinggan ninyo ito. Kaibigan ko, Muslim! Ang bagels ko, Hudyo! Ang Kristiyanong New York ko! Tayo! Gusto niya ng Dior! Ito na yon! Slogan ito na nagbubuklod sa iba't ibang lahi sa lungsod ng New York. Kahit hindi sila nanalo sa lahat, marami pa ring nagtatanong kung gaano kahudyo ang mga bagel sa New York. Narito ang buod ng kasaysayan ng bagel at ng mga Amerikanong Hudyo ayon kay Jonathan Sarna, professor sa Brandeis University. Kaya nagsimula ang mga bagel sa silangang Europa. At ang dahilan kung bakit bilog ang mga ito na nagkakaiba sa kanila mula sa tinapay ay dahil nilalagyan ng mga tao, lalo na ng mga Hudyo, ng tali ang mga ito at isinasabit habang nagmamartsa sa mga lansangan. At syempre, dahil bilog ito, madali lang gawin yon. Mas madali silang dalhin kaysa sa tinapay. Dinala ito ng mga Hudyo mula silangang Europa sa Amerika. Eventually, ang mga bagel ay talagang mas kahawig ng pretzel. Maliit sila. Mas parang nasa kategorya ng crackers na kaysa sa isang malaking pagkain. Pero sa paglipas ng panahon sa Amerika, parang naging mas pinalaki ang lahat ng bagay. Lahat ay lumalaki at ang mga bagel ay dumaan din sa ganung pagbabago. Malamang may kinalaman ito sa teknolohiya. At noong ika-20 siglo, lalo na noong pagitan ng dalawang digmaan, makikita mong sumikat ang mga bagel una sa New York at pagkatapos ay sa iba pang lugar. Ngayon, iba-iba sila depende sa lugar. Ang bagel sa Montreal ay may kaunting pagkakaiba sa bagel ng New York. Kaya naman, sobrang ipinagmamalaki ng mga taga New York ang kanilang mga bagel. Merong isang union noon, karamihan ay mga Hudyo at medyo komunista na siyang gumagawa ng mga bagel mayon sa New York. At tulad ng maraming pangkaing etniko, may iuugnay ito sa isipan ng mga tao sa komunidad ng mga Hudyo. At nang idagdag dito ang cream cheese,
na isa ring imbensyon noong ika-20 siglo ng isang kumpanyang Hudyo. At pagkatapos ay lox na paborito rin ng mga Hudyo. Kaya may buong pagkain, bagel, lox, at cream cheese na matagal ng tradisyon ng mga Hudyo. Libong taon daw itong inihain sa bundok Sinai, pero sa totoo lang, hindi ito kilala kahit sa silangang Europa. Bagel, lox at cream cheese ay nakilala sa Amerika. At noong dekada 1960 lang nang matutunan ng pamilya Lender kung paano ipakalat ang bagel sa buong bansa, i-freeze ito, gawing otomatiko at iba pa. Doon lang natutunan ng maraming Amerikano ang tungkol sa bagel. Pero bago yon, karaniwan, itong makikita lang sa mga komunidad na maraming Hudyo, lalo na sa New York. Kaya naman may saysay talaga na magkaroon ng ganitong slogan na nag-ugnay. Isang pagkaing etniko na ipinagmamalaki ng komunidad ng mga Hudyo sa New York sa iba pang mga bagay na nagpapakilala sa New York kumpara sa ibang lugar. Kabilang nga ang Knicks. Hanggang dito na lang ang episode natin ngayong linggo ng Jewish World Weekly. Salamat sa panonood. Siyempre, maaari kayong pumunta sa YouTube channel ng I24 News English, sa aming website, pati na rin sa aming mga social media platform para mapanood ang episode na ito at ang mga naunang episodes. Ako si Emily Francis. Shalom mula sa Tel Aviv at maging maganda ang linggo ninyo.